Ikaw ang kalakasan namin, malalapitan at kaligayahan. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa'yo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Ikaw ang kalakasan namin, malalapitan at kaligayahan. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa'yo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa'yo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming Diyos, ang kalakasan
kaligayahan. Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Isang programa na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasan handog ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is Coming Again program. Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Inyong makakasama at mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz-Dizon Jr. sa ating Jesus is Coming Again program. Magandang umaga, tanghali o hapon o gabi sa ating pong mga kapatid at mga kaibigan na patuloy pong sumusubaybay sa ating pong Jesus is Coming Again Media Ministry. Isa pong kagalakan mga kapatid na sa muli kayo po ay mapaglingkuran at tayo po ay magbibigay kasagutan sa katanungang ipinadala po sa atin ng isa pong born again pastor. Ako pinatutuwa sa kanya sapagkat siguro ikalawa o pangatlo na po niya itong pagpapadala ng sulat dito po sa atin. Kaya nga po mga kapatid, ating pong pinasasalamatan ang pastor pong ito. So thank you very much pastor at ating bibigyan pong pansin ang inyo pong katanungan. Maya-maya lang po ng konti. Ngunit bago po yan, akin muna pong batiin ang lahat ng ating mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig po ngayon. Lagi po yan, si Sister Edna Nisperos, ayan. At lahat ng ating mga kapatid na nanonood po ngayon sa ating pong programa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating pong Jesus is Coming in Media Ministry sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa Palawan, sa Bukidnon, sa Davao, sa Northern Luzon, diyan sa grupo naman ni Pastor, nakalimutan natin yung ating binamahal ating kapastor ang pangalan niya. Anyway, sa Northeastern Mindanao Conference, God bless sa inyong lahat dyan mga kapatid. At gayon din po naman, binabati po natin ang lahat ng ating mga kapatiran na nakikinig po sa buong lalawigan ng Palawan. Lalo tigit po dyan sa Puerto Princesa City, sa mga kapatiran natin tulad nila Brother John at Sister Chera at lahat ng mga kapatiran at ang aking kapatid dyan na si Bimbo. God bless sa inyo dyan sa Ruhas at ang Panginoon na magpala sa inyong lahat. Aking pong pinasasalamatan mga kapatid, ang atin pong mga kapatiran na nakikinig po at sumusubaybay sa atin sa YouTube, mga kapatiran sumusubaybay sa atin sa ating Facebook account din po naman. So God bless po sa inyong lahat. Aking pong binabati ang ating pong mga kapatiran dito po sa United States of America, lalo tigit sa ating pong iglesia po dito sa The Light Church International. Ang Diyos po ang magpala po sa inyong lahat. Ang Diyos po magpala sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na nasa langit, salamat po sa pagkakataon na inyo pong ipinagkaloob sa amin na muli po kami makapag-aral ng inyong mga dakilang salita. Ang aming kahilingan, Panginoon, bigyan kami ng karunungan, maunawaan namin habang kayo po ay magsasalita sa aming kalagitnaan. Salamat po ng marami. Salamat sa pagdinig sa aming mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you very much. So, mga kapatid, ang atin pong gagawin po ngayon ay atin pong bibigyan ng kasagutan, ang katanungan po. Ngunit bago po yan, salamat nga po pala sa ating kapatid at buong pamilya niya, si Sister Jane at saka si Brother John Reyes, na siya po mga kapatid ay nasa Australia, Sydney, Australia. Ganoon po kabuti ng Panginoon, nasa Sydney, Australia, siya po ang ating operator, siya po ang nagbibigay buhay sa ating pong pagtuturo dito mga kapatid, kasi kung wala siya, ay di wala tayong communication na katulad ng ganito. So, Brother John, maraming salamat sa iyo at nandyan na po siya ngayon mga kapatid sa kanyang trabaho at nagmo-monitor. Okay? Alright, ito po ang tanong ng isa pong born-again pastor. Bibigyan po natin ito ng buhay hanggang matapos ating pag-aaral mga kapatid. Bagamat sabihin na lang natin paulit-ulit ang mga katanungang ito,
Pero bibigyan pa rin po natin ng pansin, lalo tigit itong pong born again pastor, palagay ko pangalawa pa lang yung tanong ito, pangatlo, so atin pong pinasasalamatan siya. Okay? Siya po yung Born Again Revival Church. Ito naman yung grupo niya, mga kapatid. At sa Dubai, meron pong mga taong ganyan. Okay? Nilagay ko po, mga kapatid, Dubai. Kasi mga kapatid, siya po daw ay nagpapastor. Ano? Nagpapastor kayo sa Dubai? Oh, anyway, open naman. Open na naman siguro dyan sa inyo. Ano po? So, atin pong bibigyan pansin, mga kapatid, ang katanungan. Ang tanong niya ay bakit hindi ipinag-uutos ng mga apostol 10 utos sundin? Mga kapatid, una sa lahat, kung ang iyong tinutukoy dito ay ang apostol ay magsusulat pa ng 10 Commandments, hindi na po pwedeng mangyari yan. Bakit? Sapagkat nagsulat ng Diyos sinulat na ng Diyos. Ikalawa, hindi totoo na hindi po sila nag-utos. Nag-utos po sila, sundin ang 10 Commandments. Word for word, mga kapatid, atin pong mababasa na itinuturo nila. Itinuturo nila ang 10 Commandments o ang 10 Commandments ay kanilang ipinangangaral sa kanilang kapanahonan. At hindi po totoo na hindi po itinuturo ang 10 Commandments sa kanilang kapanahonan, mga kapatid. Itinuturo po, mahal kong mga kapatid, ang 10 Commandments sa kanilang kapanahonan, ito'y sapagkat malinaw pong mabasa sa Biblia. Na ngayon, bibigyan po ko po kayo ng partida. Hindi lang mga apostol ang ating babasahin na nagturo ng commandments of God. Umpisahan natin sa Diyos Ama, kay Jesus Christ, sa mga propita, sa mga hari ng Biblia, sa 12 disciples, at sa mga apostol. Well, ang mga apostol, ang mga 12 disciples, tinawag din apostol, pero ang tinutukoy kong apostol tulad ni Apostol Pablo. Itinuturo po ba, mga kapatid, ang 10 utos ng Diyos o kautosan ng Diyos ng mga ito? Yan po ang ating bibigyang buhay at linaw sa ating pong pag-aaral, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Ako po'y natutuwa, galing po sa Talisay City, Negros Occidental, Edna Lagot, siya po'y nanonood, mga kapatid, Talisay City, Negros Occidental. At gayon din po naman si Reyes, Jane Reyes. Sabi niya, good morning po, Pastor. So God bless sa inyo, mga kapatid. Siguro yung iba, akala nila tapos na yung ating program, hindi pa po tapos, mga kapatid. Nag-uumpisa pa lang po tayo kasi po alas 7 na po ng umaga dyan po sa Pilipinas, mga kapatid. Ang ating pong pag-aaral. Alright? Ito po ang sagot natin. A little introduction. Satan lost heaven because of disobedience. Paulit-ulit ko po itong sinasabi. Adam and Eve lost Eden because of disobedience. So ang punto dito, mga kapatid, atin pong makikita ayon sa aral ng kasulatan o ng Biblia na ang mga ito po ay nawalan ng kanilang tahanan sa kadahilanan pinili pa nila ang magiging rebelde laban sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang paglabag sa kautusan ng Diyos. Mahal kong mga kapatid, kung ginawa man nila ito, tayo po ay guguhit ng ating sariling kasaysayan, sana naman ay huwag nating labagin ang kalooban ng Diyos. At kung atin ang nilabag, humingi tayo ng tawad sa Panginoon upang tayo po'y mapatawad sa ating mga nagawang mga kamalian. Ang Biblia po ay malinaw na nagsasabi sa atin na ang Diyos mismo ang nag-utos, nagsulat, nag-utos, natuparin ang kanyang mga kautusan. Ito po yung tinawag na the 10 Commandments or ang Decalogo. Okay? Deca means 10. Mga 10 utos o salita ng Diyos na kanya po itong itinala sa Kapitulo 4 ng Deuteronomio at itinala naman niya sa Kapitulo 20 ng Exodo. Kung ating pansinin, mga kapatid, itinuro ba ng Diyos Ama ang 10 Commandments ay sundin? Ang sagot, yes. Ito po, mga kapatid. He told you what you must to do to keep the covenant He made with you. You must obey. Ang term dito is an action word. Obey. Obey the 10 Commandments which He wrote on 2 tables of stones o stones tables. Dito ating makikita na ang Diyos mismo, mga kapatid, ang nagsulat. 31 verse 18 ng Exodo. The tablets of testimony, tablets of stone, written with the finger of God. Diyos mismo ang may sulat nito. With His own finger. Sinulat ng Diyos ang 10 utos, mga kapatid, at sa pamagitan ng kanyang pagsulat, makita nyo ha, ang nagsulat banal. Ang mga utos banal.
Ang sinulatang bato, naging banal na rin po yan at holy sapagkat Diyos ang may gawa niyan, mga kapatid. At kanya itong hinugis at ipinagkaloob niya ang 10 mga utos mismo kay Moses. Ang sabi ng mga iba, si Moses ang binigyan kaya si Moses lang dapat sumunod dyan. Mga kapatid, kung ang Diyos ba naman ay nagbigay ng utos, huwag kang pumatay, si Moses lang pinagbabawalan niya. Kung hindi ikaw ang tumanggap ng 10 utos, okay lang sa iyong pumatay. Kaya yung mga ganyang klaseng kaisipan, sana'y mabago na po yan. Sabi po ng Panginoong Diyos, Psalm 111 verse 7 and 9, He has commanded His covenant forever. All His precepts are sure. They stand fast forever and ever. So mga kapatid, pag sinabing forever and ever, existing pa rin po yan hanggang sa ating panahon ngayon. At hindi po yan magbabago at hindi po yan nagbabago. Kaya nga sabi ng Roma City 12, kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. In short, pagka banal, huwag maalis. Pagka mabuti, huwag alisin. Pagka mabuti at ito'y matuwid, hindi nararapat ito'y tanggalin. Ang Biblia, mga kapatid, ay nagsalita sa atin. Ang Diyos ngayon nalulungkot kung titingnan po ninyo. Ang bansang Israel ay inutusan ng Diyos, hindi pa po ipinagkaloob ang 10 utos sa chapter 20 ng Exodo. Ito po chapter 16 pa lamang. So 16, 17, 18, 19, 4 chapters muna bago nagkaroon ng chapter 20, ang Diyos ay meron na pong utos. Ang utos ng Diyos, mga kapatid, ay, sige, buhat sa unang araw hanggang pang-6, kumuha kayo ng mana araw-araw. Pero sa pang-6 na araw, pang 6 days, 2 takal ng omer ang inyong kukuhanin. Ibig sabihin, ang isang takal ay ngayong Biyernes at ang isang takal kinabukasan. Hindi yan mauud. Ang mga taong nagtipon, mga kapatid, araw-araw ng kanila pong manang kukuhanin, aba ito inuud, mga kapatid. Pero pagka sila'y kumuha ng 2 takal, isa parang araw ng Biyernes at isa sa araw po ng Sabado, hindi po ito nauud at hindi po ito namamaho. Ibig sabihin, God kept the one. So ang Diyos po nagsabi na pag araw ng Sabat, sa 7 araw, wala kayong makukuha. Pero ang tanong, may sumunod ba sa Diyos? Maraming sumunod. Meron din po bang hindi sumunod? Marami din ang mga suwail. Marami din ang mga hindi sumusunod. Ito ang sabi ng Diyos nung hindi sila sumunod. And the Lord said to Moses, How long will you refuse to keep my commandments and my laws? Nandiyan na po yung commandments ng Diyos Ang intindi kasi ng iba, ang 10 commandments ng Diyos ay ibinigay lang sa chapter 20 at nung chapter 20 saka lang ito ginawa. No, hindi lang nasulat. Pero nandyan na by principle ang kautusan ng Diyos. Bakit? Ang Sabat ay buhat pa nung creation. Hindi pa po naibigay ang 10 commandments, ang Diyos na nagsabi, magpahinga kayo araw ng Sabat. At ang Sabat na ito, isa sa mga 10 utos na pinag-uutos ng Diyos na dapat sundin. Talatang 28. Ating basahin sa wikang Tagalog. At sinabi ng Panginoon kay Moses, hanggang kailan tatanggihan ninyo ganapin ang aking mga utos at ang aking mga kautusan? Alam nyo, kapatid, kung isipin po ninyo, ang Diyos po ngayon ay nasasaktan Bakit? Para bang pwede nating ulitin ang pagkasabi, hanggang kailan ninyo, mga tao, 2023, labagin ang aking mga kautusan at tanggihan nyong ganapin ang aking mga utos. Kasi mga kapatid, habang tayo nagtuturo ng 10 commandments ng Diyos, may ibang mga tao namang nagtuturo na wala ng 10 commandments ang Diyos. Ito'y isang malaking kabaliktaran at hindi po ituturo ng kasulatan, mga kapatid. Ang turo kamo ng kasulatan ay sundin natin ang kautusan ng Diyos. At hindi ito magbabago at hindi nagbabago. Kalawa, itinuturo ba ng Diyos anak ang 10 commandments sundin? So tapos na nga dito kay Kristo Jesus. Ang tanong ay, itinuturo ba ni Kristo Jesus sundin at tuparin ang 10 mga utos? Ang sagot, yes. Isang panahon noon, mga kapatid, sinabi ni Jesus Christ nung siya po'y nandito sa lupa, chapter 5 verse 17, paulit-ulit na po natin itong binabasa, sa sort of review at kasagutan na rin sa kay pastor. Think not that I came to destroy the law or the prophets. I came not to destroy but to fulfill. Ano yung fulfill? Ang intindi kasi ng iba ng salitang fulfill, tinigil na, tinapos na, ito po'y winala na ng Diyos. Ang ibig sabihin ng to fulfill, to pagtupad. Tinupad niya ang kautusan ng Diyos, siya din nagsabi, tinupad ko, tumupad din kayo. Hindi yung, tumupad ako, wag na kayong tumupad kasi itinupad ko na kayo.
Mali, mga kapatid. Wala itong pinagkaiba kay Mr. Eli Soriano na hindi na raw dapat tayo sumunod sa kautusan. Kasi bakit? Sumunod na raw si Kristo para sa atin. So kung ang Kristo, mga kapatid, nagsabi ay huwag kang pumatay, siya'y sumunod na. Eh tayo, papatay pa rin. Hindi pwede yun. Sinabi ng Biblia, igalang mo, gumalang sa ikaw. Anong gagawin mo? Igagalang pa rin, di po ba? Actually, sa 10 utos, ang sinusunod ng mga protestante, siyam. Isa lang ang itinatanggi. Yung pang-4 na utos, siyang Sabat. Sa Roman Catholic naman, ang itinatanggi nila, 3. Ano yon? Huwag gumawa ng rebulto at larawan. Okay? Ikalawa, or sabihin na natin 2, no? Huwag gumawa ng rebulto at larawan. Una, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos ko. Then huwag kang gumawa ng rebulto at larawan. Ang ikatlo, ang araw ng Sabat. Ito'y kanilang binago. Well, in fact, sa 10 Commandments kanila, wala na nga doon ang huwag kang yumuko sa mga rebulto at larawan. Inalis na nila yon sa kanilang 10 Commandments. At ang Sabat, dapat 7 araw Sabado, ginawa nilang unang araw, inilagay pa Linggo. Kaya malaking mali ito, mga kapatid. Sa talatang 18, for verily I say unto you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle shall in no wise pass away from the law, till all things be accomplished. Ibig sabihin, mga kapatid, isang tuldok, one jot, or sabihin na lang natin, sabi niya, till heaven and earth pass away, one jot or a little shall in no wise. Tuldok ni kudlit sa kautusan di mawawala. Dapat lahat yan ma-fulfill. Dapat lahat yan maisakatuparan o matupad. Ayaw man ng tao sumunod? Well, ang Diyos ay magbigay hatol sa lahat ng tao. So, itinuturo ni Jesus Christ na ang kautusan ni Naren pa rin. Ito pa, pangako ng Diyos to, ha? Whoever therefore shall break one of these least commandments, isa man sa pinakamaliit ng kautusan, ay kanila itong labagin and shall teach men. Ninilabag na nila, ituro pa nilang paglabag, shall be called least in the kingdom of heaven. Kumusta naman yung nagturo? But whoever shall do and teach them, he shall call great in the kingdom of heaven. Dito ating makikita na ang malabagin ay tatawagin kalitlitan sa karya ng langit. At ang mga masunuri naman ay tatawagin namang dakila sa karya ng langit. Saan sa dalawa dito ang gusto mong maipalagay ikaw? Mga kapatid ko at mga minamahal kong mga kaibigan, napakalinaw ang sinabi sa atin ng kasulatan. Lucas 16:17. Ngunit lubhang magaan pa, mga wala ang langit at ang lupa, kaysa mga hulog ang isang kudlit ng kautusan. Isang kudlit o kuwit, mga kapatid, ng kautusan. Tulad ng alalahan mong araw Sabat o pangipangilin, 6 na araw gagawa, ngunit 7 araw ay Sabat ng Panginoon Diyos, period. Sulo, period at hindi pwedeng mawala. Paano nala kung sabihin mo pang wala ng 10 utos? Mas lalo nang wala. Nawawala tuloy lahat. Ang sabi ni Kristo, mga kapatid, if ye kept my commandments, ye shall abide in my love. I have kept, even as I have kept my Father's commandments, and abide in His love. Dito makita mo na si Kristo Jesus ay nagturo. Kaya nga po ang tanong ay, ang Kristo ba'y nagturo ng kautusan? Alam niyo, pati ditong kautusan, sa wika pong English, makita mo lang agad commandments. Pero kung titinan niyo po sa original language ito sa Greek, ang tawag po nito ay intole. Ito po, mga kapatid. Ayon po sa Greek and Hebrew dictionary, makita po ninyo ang meaning ng salitang commandments. Ito pong John chapter 15 verse 10, inyo pong makita. Ito po yung commandments, mga kapatid. At kung ilalagay nga ninyo itong kurso, sinasabi ko sa inyo, ito pong may arrow, ilalagay nyo po dito sa G1 1785, lalabas ang meaning at magkaroon ng panel. Ito po yung panel na ito, mga kapatid, na gray color. Anong meaning nitong commandment? Ang commandments dito ay tinawag sa wikang Griego na entole or entuli. Ang entole, ibig sabihin ay injunction, that is, an authoritative prescription, commandment, precept. Bakit tinawag ito, mga kapatid, na prescription? Sapagkat Diyos ang nagsulat eh. Bakit sinabing authoritative? Of course, Diyos ang may sabi, di siya may authority. Bakit tinawag na commandment? Sapagkat hindi ito suggestion na aking suggestion sa inyo, sundin ninyo ang kautusan, suggestion ko, wag pumatay. No! Susunod ka man o hindi, maniwala ka man o hindi, commandment ng Diyos yun. At bakit tinawag ng precept? Of course, Diyos ang may tatag, Diyos ang may gawa, Diyos ang nag-utos, precept niya to.
So yung itinuro po ng Diyos mga kapatid ay commandment tulad ng 10 commandments. Yan ang sinabi ni Jesus Christ. At ano po ang mga commandments na ito mga kapatid? Kung inyo pong titingnan, ang Kristo mismo ang nagsabi kung anong mga commandments ito or entulay. Naalala niyo po ba yung isang taong binata na lumapit kay Kristo Jesus at ang tanong ay ganito? At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? So ang lalaking ito, walang pinagkaiba ko, walang pinagkaiba ninyo na gusto niya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang iba naman mga kapatid, di gano'n naintindihan ito. Sa oras na manampalatay kay Kristo, ay meron ka ng buhay na walang hanggan. Ang tinutukoy ng binata dito mga kapatid ay paano siya makapasok sa karya ng langit. Ikaw at ako ay ligtas na. Saan? Penalty of sin from guilt of sin. Ibig sabihin, dapat kang mamamatay, inalis na yon at inako ni Kristo yon. Guilt of sin, yung pagiging marumi, ay inalis ni Kristo yon, tinigis niya kanyang dugo. Ibig sabihin, the moment and the fact na you have faith and trust in God, ibig sabihin, ikaw ay ligtas sa biyaya ng Diyos at ikay pinangakuan ng kaligtasan. Ang itinatanong niya, mga kapatid, ay paano siya magkaroon ng buhay na walang hanggan o kaya makapunta o makarating sa langit na bayan. Ang tanong, mga kapatid, sinagot ni Kristo, talatang 17, at sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. So ang tanong natin, itinuturo din po ba ni Kristo ang kautusan ng Diyos? Ang sagot, yes. Ito po yun mga kapatid. Di lang po yun. Sabi ni Kristo, 1 John 2 verse 4, He that said, siyang nagsasabi, I know Him. Kilala ko ang Diyos o kilala siya. And keep it not His commandments is a liar and the truth is not in Him. Sabi ni Kristo, to pa rin yung mga utos. Tulad ko rin na tumupad sa kautusan ng aking Ama. Sabi din ni Kristo, sino man nagsasabi, kilala ko ang Ama, kilala ko ang Diyos, pero hindi naman sumusunod sa kautusan ng Diyos. Sabi ni Kristo, ang taong yan, sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Malinaw yan mga kapatid. Ito pa. Kalawa yun ha, Ama, Diyos Ama, dito tayo sa mga propeta. Itinuturo ba ng mga propeta ang 10 commandments ng Diyos o ang commandments ng Diyos? Ang sagot, yes. Sino po ito? Tulad po ni Propeta Abraham, Genesis 26 verse 5. Because that Abraham obeyed my voice, obeyed, ibig sabihin di Israel, hindi po malabagin, matuparin, hindi malabagin. Obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. So 5 ito eh. He kept my voice, he obeyed my voice, he kept my charge, he kept my commandments, he kept my statutes, he keeps my law. Kung inyong titinan mga kapatid sa Hebrew, kasi ang Genesis is Old Testament yan, so Hebrew ang pagkasulat. Ang commandments mga kapatid sa Strong Hebrew Dictionary, Strong Bible Hebrew Dictionary, tinawag po ito mga kapatid na mestva. Nang ibig sabihin ng 26 verse 5, commandment or commanded. So kung ano man yung pinag-uutos ng Diyos, sinusunod ni Abraham. So si Abraham mga kapatid ay naging masunurin. Di lang po yun mga kapatid, itinuturo ba ng mga hari ng Biblia? Tulad ni Haring David at ni Haring Solomon, ang kautusan ng Diyos? Of course naman. Sabi po mga kapatid ni Haring Solomon, ganito, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikay matakot sa Diyos. At sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. So dito mga kapatid, atin pong makikita na ang Diyos ay nagsasabi na nararapat lang nating sundin ang kautusan ng Diyos. Di lang po yun. Ito ay pribilehiyo mo, karapatan mo, obligasyon natin ang sumunod sa kautusan ng Diyos. Ibig sabihin, katungkulan mo, tungkulin mo, na dapat ito'y magampanan mo o ang mga gampaning ito'y isakatuparan mo. Anyang sabi ng Biblia, ang linaw, kung hindi ka susunod at susunod ka man, lahat ng paggawa mo ng mabuti at masama, bibigyan ito ng husay ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, bibigyan ito ng hatol. Ang mga masunurin, may gantimpala. Ang mga malabagin may ganti pero palo. Gantimpala, gantimpalo, gantimpalo, gantimpala. Mamili ka sa dalawa.
Hindi sapat mga kapatid ang magsabi kang nanampalataya ako sa Diyos, ako'y ligtas na. Opo, tama yun. Ikay manampalataya at maliligtas tayo. Pero ang Diyos mga kapatid, He demanded obedience. Kaya nga sabi niya, if you love me, keep my commandments. That is not suggestion. That's a command. Sabi ng Diyos, sundin mo ang aking mga utos. Huwag kang pumatay. Huwag kang magnakaw. That is not suggestion. That is not supplicatory command. That's a mandatory command. Hindi yung sabing, bahala ka na kung susundin mo ang kautosan ko. Hindi. Huwag mang ganun mga kapatid. Ang Diyos ang nagutos, Diyos ang ating sundin, siya din pong ating tuparin. So ang linaw po niyan, na ito pa, meron po bang mga apostol na nagturo ng kautusan? Isa po dyan si Apostol Pablo, kapatid. Direktamente sinabi ng Apostol Pablo at ipinangaral niya ito sa mga hintil na katulad mo, katulad ko. Ano ang inaral nila at itinuro nila sa mga hintil? Pakinggan niyo mga kapatid. Galatia 3:17 ang sinabi. God's promise to save through faith. And God wrote this promise down and signed it. Could not be concealed or changed when God gave the 10 commandments. Ang linaw niyan kapatid. Ang Diyos mismo ay nagbigay ng 10 commandments. Saan niya ito itinuro? Sa mga taga-Galacia. Sino ang nagturo? Si Apostol Pablo. Anong itinuro niya? Ang kautusan ng Diyos na ibinigay niya. Number 4. Ano yung kautusan na ibinigay niya? Hindi makansila? Hindi pwedeng palitan. Yun lang salitang di mapalitan, kahit huwag na yung salitang di makansila, ang bigat na po yun. Pero inulit ng Diyos. Hindi makansila, hindi pa mapalitan. Bakit ba kailangan pa nating isipin na inalis na ng Diyos? Samantala, ang linaw na sinabi ng Biblia na hindi po nawawala ang kautusan ng Diyos. Dito mga kapatid, atin pong mapagtanto ang linaw na kanyang salita na sinabi sa atin, nararapat lang po nating sundin. Dito ating makita, could not be concealed or cannot be changed. The what? The commandments or the 10 commandments of God. Ipinangaral itong apostol, kaya nga yung tanong po sa atin meron po ba ng apostol na nagturo nitong 10 commandments? Ang sagot po, meron. Sino po? Si Apostol Pablo. Anong tinuro niya? Ayan 10 commandments. Anong turo niya? Could not be cancelled nor be changed. Sabi po ng isang pastor na akin pong kabible studyan na born again, sabi niya, isang verse lang yan O dagdagan natin. Aklat po ng Efeso. Efeso 6:1 at 2. Living Bible, sabi niya, honor your father and mother. This is the first of God's 10 commandments that ends with a promise. Dito ating makita, mga kapatid, na ang Diyos mismo ay nagsabi na ang 10 commandments ay itinuro. Number 1, itinuro, ipinangaral ni Apostol Pablo, hindi lang sa mga taga-Galacia, mga taga-Efeso. Ang Efeso sa ating panahon ngayon, mga kapatid, ito po yung Turkey. Ibig sabihin lamang, itong mga tao dito by blood, hindi po mga Hudyo. Of course, I believe na meron na rin po mga Hudyo siguro sa panahon ito nakikinig, pero malinaw na ang general niya mga kapatid na mga audience ay hindi mga Hudyo by blood. Sila po mga kapatid ay mga Gentiles kumbaga. Pero ang kanyang itinuro ay sundin ang kautusan ng Diyos at sabi pa niya sa mga kabataan, honor your father and your mother. Bakit? Ito yung utos ng Diyos Kaya itinuro ni Apostol Pablo ang utos ng Diyos. Mga kapatid, sabi pa ng iba ay 2 talata lang. Hihiritan ko pa kayo mga kapatid kahit pa hanggang pangatlong talata. Kanina Galatia 3, ito Galatia 4. Ito pang sabi. He did this on Mount Sinai when God gave the 10 commandments to Moses. The center of that system of trying to please God by trying to obey the commandments. 3 puntong makita o 4 na puntong yung makita dito mga kapatid. Number 1. Ang sumulat at nagbigay nitong 10 commandments, Diyos. Anong ibinigay? 10 commandments. Ano ito? Ito yung system of trying to please God. Pang-4 mga kapatid, God by trying to obey the commandments of God. God wanted us to obey. Nalulungkot lang ako kasi marami na pong mga tao akong nakausap tulad ng mga pastor ng Baptist. Hindi naman po lahat. Dami kong kaibigan pastor ng Baptist. Mababait naman po sila at masunurin sa kautusan ng Diyos. Pero may kadebate akong pastor ng Baptist mga kapatid na kung saan siya ang nagsasabi na ang 10 commandments ng Diyos na kung sundin ay lalong mapasama lang ang tao. Dinagdagan pa nito ni Obidos at saka ni Balbiran na ang 10 commandments daw ay bad news. Kasi ang taong sumunod sa 10 commandments, mamamatay, masusumpa.
Kaya atin po itong kinurik eh. Ang Diyos nagsabi, igalang mo ang iyong ama't ina, mamamatay ka. Igalang mo ang iyong ama't ina, susumpain ka. Anong klaseng pagkaintindi ninyo sa Diyos? Ang Diyos ba ay, anong tingin niyo sa Diyos? Baliw? Ang Diyos, mga kapatid, nagbigay ng kautusan, hindi ikasasama mo. Ang masama nga dito, kung lumabag ka. Ang masama at ikalawa, tinuro mo pa ang mali. Ang Diyos nga nagbigay ng kautusang banal, tapos masumpa ka. Ang Diyos ay nagbigay ng kautusang matuwid, pagkatapos ikaw ay papatayin. Ang kautusan ng Diyos ay mabuti, tapos para sa iyo, bad news. Ewan ko kung saan nilagay ng mga taong ito ang kanilang mga sentido common. By the way, itinuro ba ng mga apostol? Yes! Anong itinuro? Yan o, 10 Commandments. Kaya dito pa lang, nasagot na po mga kapatid. Just to elaborate, atin na pong binuo, itinuro ba ng amang sundin ng 10 Commandments? Yes. Itinuro ba ni Jesus sundin ng 10 Commandments? Yes. Sinutunuro ba ni Apostol Pablo ng 10 Commandments? Yes. Yan nga po, 10 Commandments. Galatiana, ito Efeso, 10 Commandments din. Ito Galatia chapter 3, 10 Commandments din po mga kapatid. So dito 10 Commandments, sa Efeso 10 Commandments, sa Galatia chapter 3, 10 Commandments. Hindi po yan maalis mga kapatid. Nandyan po yan. Sa ibang mga talata, bagamat di mo mabasa ang word na 10 Commandments, pero ang 10 Commandments na ito, kung basahin mo mga kapatid sa Greek Bible Dictionary, ang tinutukoy nila 10 Commandments na tinawag entole. Ito mga kapatid, sabi ni Apostle Paul, the grace of God by Jesus Christ our Lord, therefore I myself serve the law of God. Hindi lang po yun. Ulitin natin sa King James Version. Sabi niya, I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind, I myself serve the law of God. Si Apostol Pablo, naglilingkod sa kautusan ng Diyos with all his heart and his mind. So ating makita na ang Panginoon mismo, mga kapatid, ay sumunod, si Apostol Pablo sumunod. Ang tanong sa atin ng pastor ng Bunagen ay, bakit daw hindi tinuturo? Ang sagot, itinuturo po. Sorry lang pastor ha, straighten ko na po lang din po kayo. Itinuturo ni Apostol Pablo, baka isa lang kayo sa hindi nagtuturo. Okay? Or marahil hindi rin kayo naturuan. Or kung naturuan kayo, kabaligtaran. Tayo ay ligtas sa biyaya nung tayo nanampalataya sa Diyos. Pero hindi po natatapos doon ang lahat. Well, in fact, ang argumento po ni Apostol Santiago, ipakita mo sa akin ang pananampalataya hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos. At ipakita ko sa iyo ang pananampalataya ko na masunurin sa kautusan ng Diyos or may gawa. At ipapakita ko sa iyo ang pananampalatayang may gawa. So, hindi ibig sabihin, mga kapatid, na salvation by work, na ang mga tayo maliligtas sa pamagitan ng kanyang pagtrabaho para magkaroon ng kaligtasan. Mali po yun. We are saved by grace through faith. Then we obey God because we love God, and that's the command of God. Hindi tayo sumunod para maligtas. Ang isip kasi ng iba, susunod ng Seventh-day Adventist para maligtas. No! Sumunod tayo sa 10 utos hindi para maligtas, sumunod tayo sa 10 utos sapagkat dati natin ligtas. Ang pagsunod natin ay bunga ng ating pagkaligtas. This is the fruit of our salvation. This is not the root of our salvation. Sana po clear sa inyo yan. 1 Timoteo 6:14, inutos pa ni Apostol Pablo. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Kristo. So dito mga kapatid, iyon na hanggang makita, linaw tutuparin ang alin? Ang kautusan ng Diyos. Hanggang kailan? Hanggang sa pagpapakita ng Diyos. Tanong, anong klaseng pagtupad? Walang dungis? Walang kapintasan? Ibig sabihin, perfectly. Yan po mga kapatid, ang inutos ng Panginoon sa pamagitan ni Apostol Pablo. Dito na naman tayo. Itinuturo din ba ng 12 disciples o ng membro ng 12 disciples ang 10 commandments ng Diyos o ang commandments ng Diyos? Ang sabi po ng Apokalipsis ng sumulat po si Apostol Juan 14:12. Narito ang pagtiyatsaga ng mga banal na mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Ano ang turo ni Apostol Juan? Anong isinulat ni Apostol Juan? Ano ang pinangangandakan ni Apostol Juan? Ano ang isinisigaw ni Apostol Juan? Ano ang itinuturo sa mga tao ni Apostol Juan? Narito ang mga banal. Anong klaseng banal? Nagsitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya sa Diyos. Pansinin niyo mga kapatid ang dalawang punto dito. Kautusan at pananampalataya kay Jesus. Ang iba, sumusunod sa kautusan, hindi nananampalataya kay Jesus tulad ng maraming Hudyo. Maraming mga Hudyo naman na naniniwala din. Pero mga kapatid, ang maraming Protestants ngayon at mga born-again at iba pa, nananampalataya kay Jesus ay sumunod sa kautusan. Dito ang malaking mali.
Dalawang bagay ang sinabi sa atin ng Biblia. Masunurin sa kautusan at may pananampalataya. Hindi yung manampalataya ka lang, thank you ng lahat. Wala pong ganon mga kapatid sa Biblia. Ang Revelation 14 verse 12 sa Strong Bible Greek Dictionary, ito po mga kapatid ang meaning ng commandments. Ayan pa rin po. Entole. Wala itong pinagkaiba sa entole nating binasa patungkol sa kautusang itinuro ni Jesus Christ. Ibig sabihin mga kapatid, authoritative, prescription, commandment, or precepts tulad ng 10 commandments. Precept from God. God wrote the 10 commandments, kaya prescribed to, prescription ng Diyos. Authoritative because God the one who spoke about it, and then He commanded, He did not suggest it. It's a command coming from God. Na ngayon, 1, 2, 3 at 4, natitiyak nating nakikilala ang Diyos kung ating sinusunod ang mga utos niya. Ang taong nagsasabing, kilala ko ang Diyos, ito na, may pananampalataya daw sa Diyos, may kilala nilang Diyos. Subalit, itong mga kapatid, ang pasubalit dito. Ngunit, subalit, datapot, pero, hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos. Kaninong mga utos to? Kautosan ng Diyos. Sabi po ng Biblia, ay sinungaling. Wala sa taong yaon ang katotohanan. Pastor, ng born again. Kung kayo nagtuturo ng Diyos ay pag-ibig, manampalataya sa Diyos, mabuti po yan. Pero pagka kayo nagtuturo ng ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay mapagbiyaya, ligtas sa biyaya at pananampalataya, habang iyon namang nilalabag ang kautusan, itinuturo pa ang paglabag sa kautusan. Sabi ng Diyos, kung magsabi silang kilala nila ako, pero hindi sumunod sa aking mga utos, ang sabi po ng Diyos, ang taong yaan ay sinungaling. Mabigat man, pero yan ang sinabi ng kasulatan. 5:3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. May mga tao pong nagsabi sa akin, Pastor, walang makakasunod sa kautusan. Tama. Walang makakasunod sa kautusan sa mga taong ayaw sumunod, sa mga taong sawail, sa mga taong matitigas ang puso't isipan at nagmamalaking ligtas sa biyaya, pero hindi naman sumusunod. Ito ang kabalintunan. Baliktad sa lahat. Kasi kung ang taong nagmamahal talaga sa Diyos, kahit pabuhay niya mawawala, hindi niya ito alintana. Bakit? Mahal ng Diyos. Ay pag kayo nagsasabing mahal mang Diyos, lumalabag ka naman sa Diyos, anong klaseng pagmamahal yan? Pagmamahal na malabagin? Hindi po tama. Sabi pa ng 1:2-4, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Now, ang pag-ibig mga kapatid always leads us to obedience, not to disobey God. Kung mahal mo ang Diyos, ito yung lagi nating pinopromote dito po. Hindi sapagkat tayo naligtas at niligtas at maliligtas sa pamagitan ng pagtupad ng kautusan. Ating nga po itong nililinan. Baliktad kasi isip ng iba. Hindi po tayo sumunod sa kautusan para po tayo maligtas. Tayo po'y sumunod sa kautusan. Number 1, tayo iniligtas na. Ikalawa, mahal natin ang Diyos. Siya nagligtas sa atin. Inutos doon ng Diyos. Nararapat lang sundin kasi ang Diyos na nagligtas sa atin ang siyang nag-utos nito. So love always leads to obedience. Hindi po tayo, ang mga Seventh-day Adventists sumunod sa utos para po sila maligtas. Mali. Minamali niyo ang Biblia. Ang totoo niyan, sinunod natin kasi una, niligtas tayo ng Diyos. At kung mahal natin ang Diyos at ligtas na po tayo sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos, sabi niya, do you love me? Yes, Lord. Yan ang sabi niya kay Pedro eh. At ang ating sagot naman, opo, Panginoon. Sabi niya, kept my commandments. Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, yan po ang tanong mga kapatid, ng salitang kung it's up to you. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyong aking mga utos. Malinaw po yan mga kapatid as a crystal clear. Ang Revelation 22:14 nagsabi din naman, blessed are those who do His commandments. Ang mga taong ito ay mapapalad kung ginagawa at tinutupad ang kautusan ng Diyos. Dalawang mangyayari. That they might have the right to the tree of life, number 1, and may enter through the gates into the city. Dalawa. Makakapasok sa kaharian ng Diyos. Makakapasok sa syudad at siya may karapatan sa tree of life. Ang linaw ng sinabi sa atin ng kasulatan. Ang pagyurak ng tao sa kautusan, ang paglabag sa kautusan ng Diyos, ang pagbago sa kautusan ng Diyos, ay pagyurak sa karapatan ng Diyos, pagyurak sa mukha ng Diyos, pagyurak sa kaharian ng Diyos, sa pagyurak sa otoridad ng Diyos, pagyurak sa pagiging mabuti at banal ng Diyos. Huwag po tayo sa linyang ganitong kapatid. Ang mas mabuti ay masunurin sa Diyos, ang mas mabuti po tayo sumunod ayon sa pinag-uutos
ng dakilang Diyos. Psalm 119 verse 1 and 2, mapalad silang sakdal sa lakad na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patutuo na nagsihanap sa kanya ng buong puso. Sabi po ng Bible commentary, na hindi po Seventh Adventist, pero nag-comment po si Adam Clark Bible commentary, Revelation 14 verse 12. Ito po ang sinabi niya ayon sa talatang ito kung paano ito ibinigyan ng liwanag. Here is the patience of the saints. The true Christians shall be proved. Mapatunayan dito. They kept the commandments of God. Ang totoong Kristiyano, they kept the commandments of God. And are steadfast in the faith of our Lord Jesus Christ. The text therefore may thus understood. Here is the reward of the perseverance of true Christians. Sino silang true Christians? For although they die for the testimony of Jesus, yet they shall utterly bless. Ano klaseng mga taong ito? They kept the commandments of God. Galing naman kay John Wesley Bible Commentary, Revelation 14:12, ito yung comment niya. Sin in suffering all things rather than receive the mark. Who kept the commandments of God? The character of all true saints, and particularly the great command to believe in Jesus. Dito ating makita na itinuturo niya, we need to keep the commands of God. Isa pa pong Bible commentary galing kay John W. Rittenbaugh, Bible commentary, sabi niya, our responsibility remains clear, however. God's word identifies the distinctive difference between those who worship Him and those who worship the beast. Those who worship God kept His commandments. Prove all things. Hold fast to that which is good and kept God's 10 commandments. Look, the last one. He said, all of them. Ibig sabihin, lahat ng kautusan ng Diyos ay nararapat sundin. Hindi pwede kapatid yung namimili lang tayo. All of them. All of them. Mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, kayo po ba'y pinagpala ng salita ng Diyos ngayon? Kung kayo po'y pinagpala, maaari po ba mga kapatid na mag-message kayo sa akin? At sabihin ninyo, Evangelist Dizon, pinagpala ako ng salita ng Diyos. Okay, i-type ninyo, Amen. O dili ba kayo type nyo, Praise the Lord. O di ba kayo, purihin ang Diyos. O dili ba kayo, purihin ang salita ng Diyos. Mag-message kayo sa akin mga kapatid at pasasalamatan ko yan sa inyo sapagkat kaligayahan ko kung ating pinupuri ang Panginoon. So kung kayo po'y pinagpala, muli, akin pong sasabihin, mag-message po kayo sa akin na kayo po'y pinagpala ng salita ng Diyos, pinagpala ng kanya pong mga dakilang katotohanan. Mahal kong mga kapatid, ang tanong po ng pastor ng Born Again ay, bakit hindi pinag-uutos ng mga apostoles o ng mga apostol ang 10 utos? Inuutos po, itinuturo po, at atin pong binasa. Binigyan ko na nga kayo ng maganda pang sabihin na natin na plataforma nito. Inutos ba ng Diyos Ama? Yes. Inutos ba ng Diyos Anak? Yes. Inutos ba ng mga propeta? Yes. Inutos ba ng mga apostoles tulad ni Apostol Pablo? Yes. Word for word na mabasa mo dun eh. Inutos ba ito ng mga apostoles? Yes. At inutos ba ito sa ating kapanahonan niyan? Yes. Bakit? Hanggang sa muling pagbalik ng ating Panginoon Kristo ay nararapat lang tayong maging masunurin sa kautusan ng dakilang Diyos. Marami pong salamat mga kapatid sa inyo pong pagsubaybay. Tayo po ay mananalangin. Ama, salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyong mayamang pag-ibig. Salamat po sa mga katotohanan. Salamat na ikay na riyan. Salamat at di nyo kami pinababayaan. Kayo'y Diyos at Panginoon namin, aming pinasasalamatan ang inyo pong kagandahang loob. Nawa manatili sa puso namin ang mga katuwag pong magmamatigas ang puso, kundi buksan lamang at hayaan ang gabay at pagkilos ng Santong Espiritu upang mabago ang bawat isang buhay. Salamat sa inyong pagdinig sa aming mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, maraming salamat mahal kong mga kapatid at mga kaibigan sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating pong Jesus is Coming Again Media Ministry. Ako po inyong kapatid kay Kristo, Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. nagsasabing, Hallelujah, Maranatha! Ang Diyos po ng langit na magpala sa inyo sa akin, sa ating pong lahat, sa muli po natin pagsasama-sama, sa ating pong Jesus is Coming Again Media Ministry. God bless us all. God bless you today. Inyong napakinggan ang Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. At muli pa po ninyong mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Jesus is Coming Again program.